Kris Aquino isiniwalat ang nangyari sa kanya. Nagdirin na kay Dimdi. Dahil sa masamang kalagayan at hindi matapos-tapos na gamutan, pinili na lamang ni Kris Aquino na huwag nang magsalita tungkol sa tunay niyang kalagayan. Paglalahad nito sa panayam ng batikang columnist na si Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel. Pinili na lamang umano niyang manahimik dahil mas matindi ang naging pinagdaanan nitong gamutan kamakailan lang. May kani-kaniyang pasanin na umano ang mga tao na kailangan din nilang malagpasan, kaya ayaw na nitong maging pabigat pa. Matatanda ang palaging humihingi ng dasal si Kris sa publiko para maging matagumpay ang kanyang pagpapagamot at tuluyang gumaling ang kanyang sakit. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ito sa mga nagdasal para sa kanyang paggaling. Bagamat inamin nitong gumagaling siya, may mga natamaan namang blood vessels sa kanyang huling gamutan, kung kaya't kailangan nitong magpalakas para kayanin ang magiging epekto nito sa kanyang katawan. Thank you sa lahat ng mga nagdadasal for me. Pero ayokong pabigatin ang dala nila. Let's keep it na positive na yes. Gumagaling ako. Pero as I told you earlier, may natamaan na blood vessels. So kailangan ko pang magpalakas. Because you're you and I love you, so I can reveal to everybody na hopefully sa last quarter ng taon, bago magpasko I'll be back in the Philippines. Sa kanyang mga naging revelasyon, ay maaari itong umuwi ng Pilipinas bago magpasko. Ngunit lahat ay dumedepende sa pagdaraanan nitong mga test. Isa na dito ang MRI contrast dye na kanyang kinatatakutan dahil sa proseso ng nasabing gamutan. Malalaman sa nasabing gamutan na ito kung may mga blockage sa iyong mga blood vessels o pagbara sa mga daluyan ng dugo sa buong katawan. Kailangan nitong humiga sa isang machine ng 1 oras kung saan ito ay nakataklob sa kanyang katawan na may kakaibang tunog na maingay sa loob nito. It just really depends kasi may pagdadaanan akong mga test. Isa dun yung MRI with contrast dye. Dun ako natatakot. Natatakot umano si Kris sa nasabing proseso dahil naranasan na nito ang parehong proseso taong 2019. May mga pag-aalinlangan pa rin siya sa mga di inaasahang mga allergies nito sa katawan. Sa kabila ng kanyang nararamdamang takot, ay naibsan naman ito nang malamang wala itong sakit na cancer sa isa pang test na ginawa sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ng kanyang doktor na makakayanan nito ang nasabing proseso ng MRI contrast dye dahil nalagpasan nito ang una nitong pagsalang sa MRI. Masaya pa nitong ibinahagi na kapag nalagpasan niya ang mga test na kanyang pagdaraanan, ay pwede na nitong ituloy ang gamutan sa Pilipinas. Ano ang masasabi niyo sa usapin na ito? Magkomento lang sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod pa nating mga bagong upload.